May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman sa unang parte ng ating main confession, ilalahad ko na ito sa inyo. Dear DJ Main, tawagin mo na lang akong Kiko ng Tondo, Manila. May live-in partner ako na si Nika. Halos 5 taon na kaming nagsasama. Nagkakilala kami sa isang festival na ginanap sa isang probinsya. Okay naman ang relasyon namin. Kahit medyo strong ang personality ni Nika ay nako-compensate naman ito ng pagiging responsible niya sa bahay. Noong una, masasabi kong sobrang active namin sa kama. Yung tipong halos gabi-gabi ay may init na nagaganap kung minsan pa nga sa umaga bago pumasok sa trabaho. Para daw good mood kami pareho sa work, mahilig siya sa foreplay. Ako naman ay parang laging gutom sa kanya. Pero nagbago ang lahat simula nang magbukas kami ng maliit na food business. Laging pagod si Leia o si Nika pag uwi. Pagkatapos magbilang ng kita at magplano para sa susunod na araw, baksak na agad sa kama. Naiintindihan ko siya, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong pangangailangan. May mga pagkakataon na sumasakit ang puson ko at gusto ko sanang maglabas ng init. Pero tinatanggihan niya ako. Nauuwi ito sa paglalaro ng mag-isa sa banyo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya yung urge at pangangailangan ko. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon niya, pero parang akong kandila na nasasayang ang init at nauupos ng mag-isa dahil hindi na ako nasisindihan ni Nika. Hanggang sumating si Vina. Yung helper namin na galing Isabela, dalaga siya at 25 years old. May pagkamorena pero makinis. May katawan na parang nakakagigil ang pagkakahulma. Malusog ang kanyang mga dibdib. Bilog ang balakang at yung mga mata niya para bang laging nangaakit kahit wala siyang ginagawa. Hanggang sa isang araw ay umuwi si Nika sa kanilang probinsya. May aasikasuhin lang daw sa mga lupang ipapamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Ako at si Vina lang ang naiwan sa bahay. Habang nag-aayos siya ng mga nilabhan, napansin ko yung manipis niyang sando at walang panloob. Biglang nag-init ang aking katawan. Dahil sa nakita ko ay hindi ko napigil ang pagnanasa. Napunta ko sa bakanting kwarto ng bahay at doon ay maglalaro sana ako ng mag-isa para ma-release ang init na nararamdaman ko para kay Vina. Ano kaya ang kasunod na nangyari? Sa confession ni Kiko, basta talaga Kiko, no talaga, oo. Talagang habulin. Talagang pilyo. Ano kaya ang ending ng kanyang confession? Kaya naman sa lahat ng ka-vibes natin, pakatutukan nyo yan. Mamaya natin malalaman ang ating pangalawang yugto. Kaya kumapit ka lang, huwag kang bibitaw dahil hanggang 12 midnight pa tayo. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! At para sa pangalawang yugto ng ating main confession ngayong gabing ito. Nangyari na nga kanina. Yung mga nangyari na sana gusto lang i-release. Ni Kiko ang kanyang init ng mag-isa. Kaso biglang pumasok sa kwarto na kung nasaan siya. Na-surprise siya. Biglang binuksan ang pinto ni Vina at sinabi na tutulungan na nga daw siya. At ito na ang pangalawang yugto.
Dahan-dahan kong hinawakan ang sensitibong parte ng aking katawan. Buhay na buhay ito at handa ng paglaruan. Napapikit ang mga mata ko sa sarap ng aking nararamdaman. May kaunting ungol kasabay ng pagsambit ng pangalan ni Vina. Tiyempo naman na maglilinis pala si Vina doon sa kwarto kung nasaan ako. Pagbukas niya ng pinto ay nahuli niya akong nakapikit habang hawak ang aking junior. Napamulat ako sa biglang pagbukas ng pinto. Magkahalong kaba, hiya at gulat ang naramdaman ko. Pero laking gulat ko noong lumapit siya at sinabing, "Gusto mo tulungan kita, sir?" Sabay luhod sa aking harapan. Mabilis na ang mga sumunod na pangyayari, DJ Main. Pumayag ako sa kanyang mungkahe at ginabayan ko ang kanyang ulo pababa sa gitna ng aking mga hita. Habang ako ay nakapikit sa tindi ng sarap ng aking nararamdaman, ilang minuto lang ay sumabog na ako sa sobrang sarap at kaba. Sumaboy sa mukha ni Vina ang init at gigil na matagal nang nakaimbak. Nang bumalik si Nika galing sa probinsya ay para daw meron siyang napansing kakaiba sa akin. Bigla niya akong tinanong, "Is there something that you want to tell me?" Kinabahan ako dahil baka nalaman niya or merong nakapagsabi sa kanya. Pero hindi ko sinagot ang tanong niya. Tahimik lang ako na parang walang nangyari. Eto ngayon ang problema ko, DJ Main. Pagkatapos na nangyari sa amin ni Vina ay hindi na siya mawala sa isip ko. Alam kong mali dahil mahal ko si Nika. Pero pakiramdam ko ay may kulang na sa amin pagdating sa kama. Nahihirapan akong pigilan ang sarili ko lalo na at araw-araw kaming nagkikita ni Vina. Ano po ba dapat ang aking gawin? Payuhan mo naman ako. From Kiko ng Tondo, Manila. Naku, ang hirap nga naman yan, no? Safe place kayo. Ang hirap iwasan ng temptation kung lagi mo siyang kasama at talaga namang babalandra na lang sa harap mo. Mamaya, samahan niyo kong bigyan ng advice itong si Kiko. Kaya naman sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan sa aming YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila, ganyan din sa lahat ng social media platforms natin. Abangan nyo, 11:30, live na live tayo sa ating YouTube channel. At ikaw ba, may gusto ka bang i-confess kay DJ Main? Pwede mong ipadala yan sa ating Facebook page 92.3 FM Radio Manila o hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. Kaya dyan ka lang magbabalik ako. Huwag mo akong bibitawan. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. At ikaw ay nakatutok at nakikinig pa rin. Siyempre, walang iba yan. Pagdating sa radyo, ang baby mo, walang iba, DJ Main for the main event. Oras natin 11:32 na at tayo ay naka-livestream sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Ayan, shoutout sa mga ka-vibes nating nakikinig ngayon na sa biyahe man, nasa loob ng bahay o kung nasaan ka man o nagsisimula na ang trabaho mo. Happy Monday night sa inyo. At ayan, shoutout sa'yo Burner TV. Adrian Sabroso na nakikinig at nakatutok mula sa Rosario, Cavite. Erwin Cuenco, William Mortel, magandang gabi sa mga taga-barangay Wawa Tres Rosario, Cavite. At gusto ko rin batiin ng magandang gabi kay Jericho, Jasmine, Jaisel, at Iesha sa Cantos Family. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. Tayo ay napapakinggan din dyan at sa mga nakikinig sa atin through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At balikan natin ang ating main confession for tonight. Ang sumulat si Kiko, pero hindi yan si DJ Kiko, ha? Oo. Ayan, Kiko ng taga-Tondo, Manila, na may ka-live-in partner na 5 taon. At siya si Nika.
At simula nang sila ay nagkaroon ng negosyo, naging busy na si Nika na harapin ito araw-araw at nawala na ang kanilang koneksyon. Nakalimutan na sila ay may kailangan ding trabahuhin na relasyon. At syempre bilang lalaki, lahat naman ng lalaki mahilig yan sa init, mahilig mga labit. Tuwing nangangalabit itong si Kiko, hindi na napapagbigyan ni Nika dahil nga syempre pagod. Ganun kami mga babae, pag pagod na pagod kami, hindi naman ibig sabihin nun na may iba na kami. Kumbaga, pinapahinga na lang namin kasi kaming mga babae, kaya namin mabuhay ng walang sex unlike sa inyong mga lalaki na talaga namang mahilig. Anytime, anywhere, walang pinipiling oras yan pag inatake. Willing to fight na agad-agad yan. At ayun nga, hindi siya napagbibigyan nitong si Nika. And then dumating ang isang araw, may helper sila na galing Isabela. Siya naman si Vina. Mukhang nakakaakit. Malaki ang future. O yung dibdib. Talagang syempre bilang isang lalaki, manghihina talaga ang tuhod mo pag ganyan ang babalandra sa'yo tapos lagi ka pang bitin. Ito nga nag-decide si Kiko na sana i-release niya mag-isa. Kasi nga kinilabutan siya nung nakita niya si Vina. Kaso nga lang dun sa kwarto na pinuntahan niya, hindi niya ini-expect na dun pala maglilinis itong si Vina. So nabulaga siya. Pagbukas ng pinto, ayun na nga, huling-huli sa akto. Bigla namang nakisali si Vina. Tutulungan niya daw si sir niya. Bilang lalaki, marupok kayo. At nandyan na ang temptasyon. Sino pa bang hindi, di ba? At ito ang problema. Simula nung nakabalik na si Nika, parang naramdaman niyang may kakaiba dito sa kanyang kinakasama na si Kiko. Kaya tinanong siya, is there something that you want to tell me? Hindi nakasagot bilang lalaki. Siyempre, number 1 rule, walang aaminin. Ganon kayong mga lalaki, di ba? Ang problema ngayon ni Kiko, nahihirapan siyang pigilan ng sarili niya, lalo araw-araw nakikita niya daw itong si Vina, ang kanyang tukso. Ano ba ang dapat niyang gawin? Ikaw ba, ano ba ang dapat gawin nitong si Kiko, ka-vibes? Well, alam mo Kiko, ang ugat nitong lahat ng mga nangyari sa inyo is kakulangan sa komunikasyon at koneksyon, hindi lang sa sex. Sabi mo nga simula nang nagkanegosyo kayo, na busy si Nika, natutukan ito. Kaya ang ending yung dapat na labing-labing sa gabi, nauuwi na lang sa pahinga at tulog. Habang ikaw ay kulang sa atensyon at intimacy. Na nakalimutan nyo na, may relasyon din kayo na dapat tinatrabaho at ini-effortan. Nakalimutan nyo na mag-bonding at bigyan ng oras ang isa't isa. At bilang ikaw ang nakakita at nakaramdam niyan, dapat ikaw na ang nag-insist na pag-usapan ito at ipaalala sa kanya. Pero hindi pa rin kasi ganun hindi pa rin enough na reason yun para ikaw ay mag-cheat. Yes, yung ginawa mo, cheating na yan. Diba ang cheating hindi lang naman yan physical or intimate? Mag-isip ka nga lang ng kakaiba sa isip mo. Lalo ikaw ay may karelasyon, cheating na yun ha? Magbura ka lang ng messages. Micro-cheating na yun, but still it's cheating. Diba? Kaya naman yung right moment na yun, yung nangyari sa inyo ni Vina, pwede kang humindi. Pero pumayag ka kasi gusto mo. Di sana nagsarili ka na lang. Hindi ka pa umabot sa ganitong sitwasyon na binigyan mo ng stress, lalo ang sarili mo. Stress ka na nga na hindi ka na pagbibigyan ni Nika. Ngayon nagdagdag ka pa ng another stress sa sarili mo. Ikaw ang gumawa ng sarili mong problema. Ang punto dito, Kiko, hindi mo need maguluhan. Kasi from the very start, choice mo yung ginawa mo At yung sinabi mo na feeling mo may kulang sa inyo sa kama ni Nika.
walang kulang. Sadyang hindi ka lang nakontento at sadyang hindi ka nakipag-communicate sa partner mo at sana nilatag mo yung totoong nararamdaman mo. So parte ng pagkakamali na meron kayo parte ka ng pagkakamali na meron kayo ngayon sa relasyon ninyo dahil nagkulang ka din. At hindi mo maitatama ang isang mali ng isa pang pagkakamali, Kiko. Yung nangyari sa inyo ni Vina, nangyari na yan. Pero kung ipagpapatuloy mo kasi yan, mas lalong lalala lang. Bawat pagkakataon na bibigay ka, mas lalong mahihirapan kang lumayo. Kasi nandyan na yung mabubuo na yung feelings, yung attachment mo. Ano bang mas mahalaga sa'yo, Kiko? Ang pansamantalang init o ang 5 taon na relasyon at tiwala ni Nika na binigay sa'yo? Mag-isip ka. At para harapin ang mali, at kung willing kang ayusin ito, simulan mo ng magpakatotoo sa relasyon at yung pagkukulang ni Nika para sa'yo. So ang gawin mo, kausapin mo itong si Nika ng tapat at mahinahon. Hindi mo naman kailangan ikuwento ang lahat ng detalye. Pero pwede mong ipahayag ang totoo mong nararamdaman. Diba? Sabihin mo, namimiss ko na yung closeness natin. Pati yung intimacy, parang nawawala na kasi. At natatakot ako na lumayo tayo sa isa't isa. O diba sa ganong paraan, maiintindihan niya na ikaw ay naghahanap o hinahanap mo siya, hindi lang sa sex kundi connection niya para sa'yo. At kung talagang mahal mo si Nika, tigilan mo yung anumang temptation mo dito kay Vina. Tandaan mo, hindi lang relasyon mo ang nakataya dito. Pati respeto niya sa sarili niya. Aalisin mo ba yun para kay Nika? At reputasyon mo bilang partner niya. At kung hindi mo kayang kontrolin, baka kailangan mo nang paalisin o layuan si Vina para hindi ka mahulog ulit sa tukso. Kasi ang hirap nga naman kung araw-araw mong nakikita yung tukso. Talaga namang hinihila ka papalapit sa kanya. Ikaw nang gumawa ng aksyon. Hindi naman pwedeng ikaw ang lumayo dahil tahanan nyo yun at pamamahay nyo yun. Di ikaw na ang magpalayo sa kanya. At isa pa yung sarap kay Vina, panandalian lang. Pero yung sakit kapag nalaman ni Nika yan, habang buhay na alaala yan. Iba yung scars na maiiwan niyan dito para kay Nika. Ang dami niyang magiging katanungan sa sarili niya. Saan siya nagkulang? Hindi ba siya worth it? Para gawin mo yun? Nasabay kayong nangarap ito. Pinagsusumipagan niya itong negosyo ninyo tapos ikaw may nagagawa kang ganong kababalaghan? Mag-isip-isip ka, Kiko. Hindi lang tiwala ang mawawala. Baka pati negosyo at pamilya na sana bubuuin ninyong dalawa. At kung kayo ni Nika ay magkaayos at nakausap mo na siya, nailatag mo na sa kanya yung pagkukulang nyo sa isa't isa, simulan mo na ito ng maayos. Restore mo na yung connection ninyo. Magplano kayo ng intimacy time. Kahit hindi laging tungkol sa sex. Kasi yung simpleng massage bago matulog, sabay ligo o hawak kamay habang nag-uusap o nagpo-food trip o nagmo-movie marathon, nagkukwentuhan ng mga nangyari sa araw-araw. Intimacy na yan. Connection na yan. At
iparamdam mo rin dito kay Nika na hindi lang negosyo at trabaho ang mundo ninyo. Merong kayo. Merong relasyon na need nyo rin bigyan ng oras at pahalagahan. Maglaan kayo ng oras para sa inyong dalawa. Hindi puro negosyo, di ba, kahit simpleng date. Lambingan o pag-uusap, sabi ko nga, bago matulog. Minsan kasi kailangan lang ipaalala sa isa't isa kung bakit kayo nagmahalan from the very start. At isa pa, Kiko, matuto kang maging vulnerable sa kanya. Hindi ka naman mahina kung aaminin mo na nahihirapan ka, na kailangan mo yun. Kasi nga lalaki ka, may pangangailangan ka. At lahat tayo ay kailangan natin yan. Mas nakaka-build kasi ng trust yung pagiging vulnerable natin sa partner natin. At gawin mo na itong lesson. Learn itong nangyayari sa inyo ngayon, itong nangyari sa'yo. Dahil hindi ka nga open. Hindi ka nakipag-communicate. Takot kang maging vulnerable sa partner mo. Ayun na nangyari. Siyempre hindi naman siya manghuhula para malaman niya yun. May mga taong iba-iba kasi tayo ng personality. May mga taong insensitive pero hindi nila sinasadya yun. Mas gusto nila yung sinasabi sa kanila directly. May mga tao naman na kaya kang basahin kahit wala ka pang sinasabi. At ayusin mo rin yung sarili mong perspective, Kiko. Hindi lang si Nika ang may responsibility sa intimacy ninyo. Ikaw rin, dapat tumulong ka. Baka pwede mo siyang i-comfort after work. Di ba nga, dahil pagod na siya At gumawa ka rin ng paraan para mas magaan ang mundo niya. Kung masaya at relax si Nika, baka mas magiging open siya sa lambing. Diba, baka hindi mo rin kasi siya tinutulungan sa negosyo ninyo. Kaya ang nangyayari, siya ang nagsasuffer. Siya ang nadidrain. Na kahit gusto ka niya bigyan ng time, gusto ka niya bigyan ng sweetness, kaso ubus na siya gabi-gabi. O buong araw na nandun siya. Para mapagaan ang trabaho, bakit hindi mo siya tulungan? Dapat teamwork kayo sa lahat ng bagay. Kasi isipin mo imaginein mo kung katuwang ka niya nung umagang iyon sa mga kung ano man kinabibisihan nyo dun sa negosyo ninyo. May matitira pang energy yan para sa'yo. So itry mo din yung ganun. Natulungan itong partner mo. Ang tukso, darating at darating talaga yan. Pero ang tanong, saan ka ba mas panatag at mas totoo sa sarili mo? Sa mabilis na init na dala ni Vina? O sa matibay at totoong pagmamahal na binuo mo kay Nika sa loob ng 5 taon? Love is not just about passion. It's about commitment when the passion fades. Ito nga sabi ni William Mortel, dapat meron silang date. O silang dalawa lang na date lang. Kasi kailangan din nila yun. Oo, may mga relationship na sobrang workaholic. Nagigets naman natin na gusto nilang umangat. Gusto nilang umasenso. Pero nakakalimutan na nilang bigyan ng time ang isa't isa. Ano ba naman yung sa isang linggo, 7 araw yan? Ano ba naman yung isang araw doon na ibigay nyo para sa isa't isa? Mag-out of town kayo, mamasyal kayo, mag-me time kayo, magpamassage kayo ng sabay kayo, mag-spa kayo. Di ba maraming pwedeng gawin na
magiging koneksyon ninyong dalawa at mas magiging matibay ang relationship ninyo. At mas lalo nyong may enjoy yung mga pangarap ninyo. Kasi marami kayong pwedeng pag-usapan at pagplanuhan pag kayo ay nagbabanding. Mas mapag-uusapan nyo ng maayos yung future ninyo. Hindi yung bira lang ng bira ng sipag na nakakalimutan na natin na, uy, may partner pala ako, may boyfriend pala ako, may girlfriend pala ako. Na dapat tinatrabaho din yan. Ini-effortan. Kaya nga 'di ba dapat kahit gaano na kayo katagal, nililigawan mo pa rin araw-araw ang iyong minamahal. So ayun yung naging kulang dito kay Kiko at kay kay Nika. Yung communication at yung pagiging vulnerable natin. Kasi may mga taong sabi ko nga hindi naman kayang magbasa. Hindi naman kayang makiramdam. At hindi naman makakabawas ng pagkatao natin kung ipapakita at paparamdam natin yung vulnerable side natin. Baka mas lalong ma-appreciate pa tayo ng tao. Maraming salamat, Kiko, sa pag-confess mo kay DJ Main. So para layuan o malayo na itong tukso sa'yo, ito na yung tamang oras para pangit man sabihin, need mo siyang paalisin na o need nyo na siyang paalisin. Kasi the more na nag-i-stay yan dyan, the more na mas mahihirapan ka talaga. And para mawala na yun, makat na yun, alisin mo yun. Diba nga sa bulok nga ng kamatis, diba? Pag hindi mo inalis yung isang bulok dyan, lahat yan madadamay. Pero pag inalis mo yung bulok na isang kamatis, marami kang masisave na kamatis. So ganun din dito, ikaw na, alisin mo na yan. Kung gusto mong mapagaan ang buhay mo at kung totoong mahal mo talaga si Nika. At kayo namang mga lalaki, oo, may choices kayo. No or yes lang. At sa bawat choices na inyong hinaharap, siguraduhin yung kaya nyong panindigan, ha? Hindi yung pagkatapos nyong magpakasarap, pag nandyan na yung gulo, bigla kayong tatahimik, tapos number 1 rule, walang aamin. O kaya naman para kayong bula na nawala na lang bigla. Hindi kayo magpakalalaki. Ayan, nagagalit ulit si DJ Main. Ayan, maraming salamat, Kiko. Ayan, sana nakakuha kayo ng leksyon pagdating sa mainit na relasyon dito sa ating main confession. Kaya naman kung may gusto kang i-confess kay DJ Main, ipadala mo na yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa Viber, 0954-406-1967. Natapos na naman tayo ngayon sa ating kauna-unang confession for this week. So samahan niyo ulit ako bukas para alamin sino kaya ang nag-confess. Ano kaya ang kanyang kinonfess. Pero bago ang lahat, maraming salamat. Uy, Dental Clinic, Horticulture by Carl Dana, Vanity Lounge Aesthetics, Yes, Free Game Apple the Apple, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines. At pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media platforms. Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na main henyo. At dito sa favorite ninyo, lahat ng social media accounts natin, 92.3 FM Radio Manila. At sa mga walang radyo dyan, sa lahat ng Android user, pwedeng nyo i-download ang aming app. Pumunta ka lang sa Play Store. Hanapin mo lang ang FMR Philippines. Mapapakinggan mo na kami anytime, anywhere. Maraming salamat sa lahat ng nakatutok. Yan, gusto ko yung tinututukan talaga ako Oo, sige, ilapit mo pa. Oo. Ayan, ganyan. Yan, di ba? Rinig na rinig mo ko kasi nilapit mo na yung tenga mo. Baka naman mabingi ka ninyan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Mag-iingat po kayo. At samahan niyo ako every Monday to Friday, 9:30 p.m. to 12 midnight. Kung gusto mong magising, gusto mong tumayo
ng balahibo mo. O lalo kung ikaw ay panggabi, kailangan mo talaga ng pampagising. Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo, si Radzo, ang nag-iisang DJ Main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo dahil meron nang magsasabi sa inyo na, "Good night, baby. I love you." Ay, ang sweet na DJ Main. Oy, marami nagre-request sa akin niya. Pa-shoutout daw na I love you. Ikaw, wala kang nire-request pero naririnig mo yung I love you galing sa akin kaya maswerte ka talaga. Bukas magkita-kita ulit tayo. Minsan sa isang relasyon, ramdam mo na may nagbabago. Hindi mo alam kung busy lang ba siya, pagod, o baka may unspoken distance na nabubuo. At darating yung punto na mapapaisip ka, is there something you are not telling me? Is there something I should know? Hindi mahirap intindihin ang silence ng partner natin. Ang mas mahirap ay yung hindi natin kayang itanong ang totoo. Kaya habang maaga pa, kausapin, pakinggan at ipaglaban ang pagmamahal. Dahil ang tiwala kapag nawala, mahirap nang buuin muli.